Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome back again to our YouTube channel. So for today's video nga po ay pag-uusapan natin itong ganap kanina sa Bawal Judgmental Ka Ba, na kung saan yung mga hinuhulaan po ay ang mga pinagkasundo ang pag-aasawa sa isang Pinoy. And ito pong si Liz, isa po siya dyan. And alam nyo po ba mga ka-Dabarkad, sobra akong na-amaze, sobra akong humahanga sa pagmamahalan po nila ng kababayan natin na Pinoy. Kasi wagas yung pagmamahala nila, kahit ang dami pong humahadlang sa pagmamahala nila, talagang pinaglaban nila, no? Kasi yung tingin ng iba yung kulay niyan, hindi kayo magtatagal niyan, pero pinatunayan po ng mag-asawang ito na mali yung mga opinyon at yung tingin ng iba. So nakaka-amaze, nakaka-proud sila, and isa silang huwaran para po sa ibang mga kabataan din na may ganitong case, 'di ba? Or may ganitong sitwasyon na kahit anong kulay mo pa, kahit anong lahi mo pa, kung yung pagmamahalan at yung tunay na pagmamahalan talaga yung iiral sa inyong dalawa, baliwala po yung mga sinasabi ng iba. So may panibago na naman tayong natutunan sa Bawal Judgmental Ka Ba. Araw-araw po akong nanonood niyan at talaga namang ako ay nakakapulot ng panibagong kaalaman. Samantalang narito naman ang update sa lola po ni Samantha Rascal. Sabi po ni Samantha, thank you po sa mga prayers ninyo. Thank you do mga ka-Dabarkads, no? Dahil pinag-pray nyo po itong lola ni Samantha Rascal. The operation is successful and gising na siya ngayon, pero di pa siya makasalita daw dahil sa anesthesia. Finally, natanggal yung 60% ata na bukol sa tiyan niya, pero may mga susunod pa na lab test. Hopefully, maging okay ang lahat. Salamat po sa mga patuloy na nagdo-donate ngayon po. Nasa ICU pa din si Mama Lola, nagpapalakas. Thank you ulit. I appreciate you po. Mag-live po ako sa TikTok. So, kanina po yan pinost. And nakakatuwa lang mga ka-Dabarkads kasi yung prayer natin, yung paghingi ko po ng saklolo para po sa lola ni Samantha Rascal ay nagbunga po. Dahil yun sa sama-sama nyo pong pagdarasal. Sabi ko naman po sa inyo pagsama-sama nating ipagdarasal ang isang sitwasyon or ang isang pinagdadaanan ng ating kapwa, mabilis po yan na tutugunan at sasagutin po ng Panginoon. Walang imposible sa prayer mga ka-Dabarkads. Most powerful po yan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa asawa po ng isang Eat Bulaga host, legit Dabarkads din po siya at supporters po siya ng Tito Vic and Joey. Mahal niya po ang TBJ. So sino ba ang pag-uusapan natin? Walang iba kundi ito ay tungkol kay Judy Ann Santos. Sabi po dito sa inilabas na write-ups po ng article, mga netizen di nagustuhan pag-prank ni B kay Judy Ann. Hindi nagustuhan ng ilang netizen ang ginawang prank ng content creator na si B Cortez kay Judy Ann Santos. Nag-collab nga sina B at Juday para sa restaurant ng aktres. Sa umpisa nga ay in-interview ng YouTuber ang misis ni Ryan Agoncillo hanggang sa kunwari nag-aaway na sila at ang kanyang director. Nagkaroon din ng guessing game portion sa nasabing vlog kung saan huhulaan ni Juday ang ingredients na nasa picture, pero ang twist, kahit tama ang sagot nito ay sasabihin ng editor na mali ang sagot ng aktres. Kinampihan naman ni B si Juday. Bakit parang mas marunong pa kayo kay Ma'am Judy Ann? Say ni B sa kanyang editor. Hanggang sa umabot na sa puntong naghagis ng baso sa harap ni Juday ang nasabing editor na kunwari namang nilait ni B. Sa isang thread ay sinabi ng ilang netizen na hindi nga raw deserve ng aktres ang ganong treatment, lalo pat hindi naman daw ka-close ni B si Juday. While watching, I don't know, I felt really uncomfortable. Parang ako yung nahiya, ganon. Sobrang respetado ni Miss Judy Ann Santos sa industry. Kung baga for me, hindi pang prank content lang. Sana nag-isip na lang ng ibang content or gawing seryoso na lang yung question and answer portion at yung game. I think sobrang busy ni Miss Judy Ann sa ibang mga bagay para i-prank lang. She was just so nice about it and I felt bad na they had to prank her like that. Say ng isang netizen sa kanyang thread. Dagdag pa nito, also Luna was there, nakita lahat ng prank nila sa dulo.
Si Luna ay nakadikit na lang sa mami niya. Kudos to Miss Judy Ann on how she handled the situation. Marami naman ang nag-agree sa nasabing post. For me, yung mga prank-prank na yan, okay lang siya kung close mo yung taong pinapagtripan mo. Or if hindi mo close, pwede rin basta yung ipinaprank mo, mahilig din sa ganon. Reply naman ng isang netizen sa nasabing thread. Sa ngayon, ay meron ng 1 million views at 25,000 likes na ang nasabing vlog. So, ayan po, no, ginawan po ng write-ups ng Abante kasi nga hindi po nagustuhan ng ilang mga netizen yung nakita po nila sa pagpaprank nitong si B and kasama yung editor nito. For me naman po, okay lang naman yung prank-prank na yan kung kaklose mo yung pinaprank mo. And, syempre, okay lang yan kung walang ibang bata na nakakita po, no, ng ganong eksena. So, anong iisipin ng batang yon sa magulang niya? Like Luna, na kung saan nagkaroon na po ng trauma kasi akala nila kung ano yung nangyayari. 'Di ba? Andun pa naman si mami niya, si Judy Ann Santos. So siguro mas mabuting mag-isip na lang sila ng ibang prank, yung hindi makakasakit ng damdamin ng ibang fans, 'di ba? Pwede naman 'yun Pwede namang magpaingay ng isang brand or isang restaurant nang hindi po ganito yung pagpa-prank na ginagawa. Meron namang iba, 'di ba, hindi yung ganito kasi hindi talaga deserve ni Ma'am Judy Ann Santos ng ganitong treatment, ng ganitong pagpa-prank, 'di ba? So merong mga nagsasabi na okay lang naman 'yan, napag-usapan na naman nila 'yan. Hindi ako naniniwala na napag-usapan po nila Judy Ann Santos and B. Curtis itong mangyayari. Kasi prank nga po ang bibiktimahin nila ay si Ma'am Judy Ann Santos. And nakita ko nga po yung reaction ni Ma'am Judy Ann Santos. Hindi siya kinausap. Talagang na-prank si Mama Judy Ann Santos dito. So, hindi po siya okay. Okay, respetado si Ma'am Judy Ann Santos, hindi niya deserve ng ganitong pagpa-prank. Okay lang siguro yung ibang prank, pero yung ganito na magkakaroon ng hagisan ng baso, tapos andyan yung anak mong si Luna, 'di ba? Kaya nga nawala agad si Judy Ann Santos, 'di ba, doon sa table. Magkatabi sila ni B. Curtis kasi kino-comfort niya po yung anak niya. Ayaw niya pong makita ng anak niya yung nangyayaring sitwasyon na ganun. So kung alam yun ni Judy Ann Santos, hindi na sana niya sinama si Luna. 'Di ba, kung alam niya na may mangyayaring pagpa-prank, sinama niya pa. Ibig sabihin, hindi niya po talaga alam na ipaprank po siya dito sa vlog na to. Kasi sinasabi ng iba na alam daw ni Judy Ann Santos yung pagpa-prank na gagawin ni Bri. Prank nga yun Ano po yun? Parang titingnan yung reaction mo sa nangyayari. Sus Mio Marimar. May iba po kasi na basta na lang makareact na ganto kasi yan, ganto ganyan. Hindi sila marunong tumingin ng isang sitwasyon Basta ang ano lang nila, parang play safe lang play safe lang sila pero hindi nila nakikita yung talagang totoong reaction ni Ma'am Judy Ann Santos. Nagulat din siya